Yung pang-apat na civilian mission natin papunta sa West Philippine Sea. Kasi nga, ang panata ng atin ito, i-civilianize yung West Philippine Sea. Ibig sabihin ng may access dapat sa ating karagatan ay mga ordinaryong mamamayan katulad natin. Excited din tayo kasi ang highlight ng mission natin ay yung ating patriotic jet ski flag ride. So magje-jet ski po tayo sa Pag-asa Island. Ang sabi po kasi ng mga kasama natin, may nangako na dating presidente na sabi magje-jet ski daw sa West Philippine Sea. Mukhang hindi na po matutupad yon kasi nakakulong na siya at nasa Hague. So tayo na po ang tutupad ng pangako na pagje-jet ski sa West Philippine Sea. Gayon din po syempre, pag-aabot tayo ng tulong sa mga pinaka-apektado ng pangaharas ng China, tapos medyo na double whammy pa kasi ang taas ngayon ng bilihin dahil sa oil crisis. So gusto nating mag-abot ng tulong at assistance dun sa mga residente ng Pag-asa Island. Syempre, important part ng mission na ito ay yung pagpupunta natin or paglalayag sa Pag-asa Island mismo para sa atin ang puso ng Kalayaan Island Group para i-assert na hindi natin isusuko ang Kalayaan Islands at yan ay sa atin, parte ng ating teritoryo at ang ating exclusive economic zone at parte ng West Philippine Sea at dapat nating protektahan. Alright, just in case ma'am na medyo mangharas ulit yung China sa atin, handa po ba tayo doon? Siyempre, hindi na tayo bago sa pangaharas ng China. In the last 3 missions, nakita natin na sinubukan tayong i-intimidate, i-block, at gayon din talagang sinalo tayo. Parang sila pa yung naging escort natin papunta sa West Philippine Sea at paalis. Siyempre, sa atin hindi tayo magpapatinag, tuloy lang tayo. We have prepared contingency measures dun sa mga iba't ibang mga scenario din na tinitingnan natin na possible harassment ng China. Ma'am, for me po, expected po, ilan po yung mga matutulungan natin sa Pag-asa Island with the supply? We're hoping na to help the whole local government and its residents. Ang residente niya around 500, no? And we're talking about around 100 families. Tapos mga around 120 doon ay mga estudyante. So we're also gonna bring school supplies, our youth leaders to raise resources para makapagdala ng mga basic school supplies dun sa mga estudyante din. At gayon din para sa mga mangisda, some fuel para makatulong sa kanilang paglalayag at pangingisda. Ma'am, last na from me, apart po from the jet ski na highlight po ng Fort Civilian Mission, ano pa po yung nagsiset apart sa Fort Civilian Mission from the previous ones, ma'am? Actually, ito yung first time na tayo ay talagang tatapak sa Pag-asa Island. The last few missions tayo ay out at sea sa West Philippine Sea, ano? Pero this time around, we're hoping na hindi lang makapag-jet ski sa Pag-asa Island, ay sana makapag-beach din yung mga volunteers natin. Sakto pa naman, maganda ang panahon. At sabi sa amin, yung beach daw doon ay parang white sand at kayang tapatan ng Boracay. So hopefully ay yung mga volunteers natin ay makiisa doon sa mga residente ng Pag-asa Island, but at the same time ay makita rin yung kagandahan ng Pilipinas. Kapayang, ano po yung mga specific na mga ibibigay po natin sa mga residente? Okay. So we will be bringing some fuel para sa mga mangingisda. Magbibigay din tayo ng school supplies dun sa mga estudyante ng Pag-asa, around 121 yung bilang. And of course, mga food packs para dun sa over 100 families.